Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang mga pagpipilian sa karne para sa malusog na bato. Mga minamahal kong kababayan, sa loob ng 35 taon ng aking karanasan sa paggabay sa mga nasa hustong, gulang at matatandang may mahinang bato, napansin ko ang isang karaniwang takot sa tuwing sinasabi niya doktor na ang kanilang creatinine ay tumataas o ang kanilang ihi ay may bula. Marami sa atin ang agad na umiwas sa karne at kumakain na lamang ng lugaw at pinakuluang gulay. Marami ang nag-isip na ang karne ang salarin na nagpapabilis sa pagkasirang bato, na nagpapataas na creatinine at sa huli ay humahantong sa dialysis habang buhay. Ngunit ang totoo ay kabaliktaran. Maraming kasong mahinang bato na lumalala hindi dahil sa pagkain na karne, kundi dahil sa labis na pag-iwas dito. Kapag kulang ang protina sa katawan, humihina ang mga kalamnan, bumababa ang immune system, at nagiging mas madaling kapitan ng impeksyon ang pasyente. Nagiging madalas ang pagkapagod at lumalala ang sakit. Maraming pag-aral medikal ang nagtatala na 12% ng mga pasyenteng may sakit sa bato na ospital ay hindi dahil sa pagkain ng sobrang maalat o sobrang daming protina, kundi dahil sa malnutrition na dulot ng maling pag-iwas sa pagkain. Nakilala ko na ang maraming kababayan na katulad ng isang pasyente sa probinsya ng Laguna na ang kwento ay palagi kong naalala. Dahil lamang sa mga sabi-sabi na ang pagkain ng karne ay mabilis na makakasira sa bato, ganap siyang umiwas sa karne. Pagkalipas ng 6 na buwan, siya ay naging napakapayat, humina ang mga kalamnan, at ang kanyang resistensya ay bumaba sa kalahati. Nang suriin ng doktor, natuklasan na lumala ang kanyang bato, hindi dahil sa pagkain ng karne, kundi dahil kulang sa nutrisyon ang kanyang katawan upang labanan ang sakit. Nakikita ninyo, ang karne ay hindi kalaban ng bato. Nakakasama lamang ang karne kapag mali ang uri, dami, o kung ito ay naluto na may sobrang daming mantika, asin, at preservatives. Sa kabaliktaran, kung pipiliin ang tamang uri ng karne, kainin ito ng tama at sa tamang dami, ito ay nagiging mahalagang pinakmulan ng nutrisyon na nakakatulong na mabawasan ang pagkapagod, mapanatili ang mga kalamnan, patatagin ang creatinine, at makabuluhang bawasan ang pag-ihi sa gabi. Sa video na ito, mas malalim nating susuriin kung bakit hindi dapat iwasan ng ganap ngang may mahinang bato ang karne. Ibabahagi ko rin ang 4 na uring karne na itinuturing na tagapagligtas ng bato na inirekomenda ng maraming nephrologist at nutrisyonista. Hanggat naiintindihan ninyo at tama ang paggamit, ang pang-araw-araw na pagkain ay magiging isang banayad na gamot na nagpapalusok sa bato, na nagpapatibay sa katawan araw-araw. Ngayon, dadako tayo sa unang bahagi upang maunawaan kung bakit kailangan pa rin ng mamay mahinang bato ang regular na pagkain ng karne. Naniniwala ako na ito ay magiging mahalagang kaalaman upang maging mas kumpiyansa kayo sa pag-aalaga sa sarili ninyong kalusugan. Unang bahagi, bakit hindi dapat iwasan ng ganap ngang mamay mahinang bato ang karne? Ang mekanismo ngang paginang bato, pagtaas ngang creatinine, at panganib ngang malnutrisyon. Kapag nagsisimulang humina ang bato,
unti-unting bumababa ang kakayahan nitong magsala ng dugo. Ang mga waste products tulad ng urea at creatinine na dapat sanang inilalabas, ang bato ay mas maraming nananatili sa dugo na nagiging sanhi ng pagkapagod, pagkawala ang gana kumain, pagduduwal, mahinang pagtulog, at patuloy na paghihi sa gabi. Ito ay isang napakasensitibong yugto. Kapag mali ang pagkain, lalo na ang labis na pag-iwas sa protina, maaring mas mabilis na humina ang bato ng hindi ninyo namamalayan. Karaniwan, kapag naririnig ang paghihigpit sa protina, marami ang maling naunawaan na iwasan ng ganap ang karne. Ngunit ang dalawang ito ay magkaiba. Ang pahihipit sa protina ay ang pagkain ng tamang dami, habang ang ganap na paiwas ay humahantong sa matinding kakulangan sa protina. Kapag hindi nakakakuha ang sapat na protina ang katawan, masisira ang maselula, lalo na ang maselula ang kalamnan, upang mapunan ang kakulangan. Sa oras na ito, kailangang magsalangang batongang mas maraming waste products mula sa pagkasirangang kalamnan na nagpapataas pangang creatinine. Ito ay kinumpirma ng maraming pag-aral medikal. May 30 hanggang 40% nga pasyenteng may talama na sakit sa bato na naospital, hindi dahil sa labis na pagkain ng protina, kundi dahil sa matinding malnutrition. Mabilis na pumayat ang kanilang katawan, bumaba ang resistensya, madali silang magka-impeksyon, bumababa ang presyon nege dugo, at lumalala ang sakit sa mas malalang yugto. Palaging binibigyang diin ng mga nephrologist na ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay hindi namamatay dahil sa pagkain ng karne, ngunit maaring manghina dahil sa kakulangan nito. Ang protina ay isang mahalagang sangkap para mapanatili ang mga kalamnan, makagawang dugo, makaparepay ng pinsala, at mapanatili ang resistensya. Kung walang protina, hindi makakaganang ang mga selulang nagpoprotekta sa katawan. Unti-unting hihina ang mga kalamnan, makikang mahirap maklakat, madalang matumba, madalang hinggalan, mahina ang pagtulog, at laking pakot ang katawan. Bukod pa rito, ang kakulangan sa protina ay nagiging sanhi rin ng hindi pakakabuo ng mahahalagang enzyme at hormone sa katawan. Ito ay nagdudulot ang metabolic imbalance na nagpapahirap pa sa bato dahil kailangan nitong iproseso ang mga abnormal na pagbabago sa katawan. Sa madaling salita, ang ganap na pag-iwas sa karne ay nagpapabilis sa paglalang sakit. Gayunpaman, hindi rin maganda ang labis na pagkain karne. Kapag sobra ang kinain, patuloy na magtatrabaho ang bato upang ilabas ang mga metabolic product mula sa protina na nagpapabilis sa pagtaas ng creatinine. Kaya kailangan nga may mahinang bato nga isang mahalagang alituntunin. Huwag iwasan ang karne, ngunit kumain ngang sapat at tamang uri ngang karne. Ang angkop na dami ng protina na inirekomenda ng doktor ay humigit kumulang 0.6 hanggang 0.8 gramo ng protina bawat kilogramo ng timbang ng katawan bawat araw. Halimbawa, ang isang tao na tumitimbang ng 50 kilogramo ay kailangan lamang ng humigit kumulang 30 hanggang 40 gramo ng protina bawat araw na katumbas ng 80 hanggang 100 gramo ng lean meat. Ito ay sapat na dami upang mapalusok ang katawan ng hindi nagiging pabigat sa bato. Kailangan ding tandaan ang isang mahalagang bagay. Ang paraan ng pagtugon ng katawan sa protina ay lubos na nakasalalay sa uri ng karne na pinili. Ang matatabang karne, lamang loob, at processed meats ay
mabilis na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdudulot ng fluid retention na nagpapahirap sa bato. Ngunit ang purong lean meat ay ganap na iba. Ito ang grupo ng pagkain na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan habang pinapanatili ang creatinine sa stable na antas. Pagkatapos nito, tatalakayin natin ang tatlong ginintuang prinsipyo upang ang mga pasyenteng may sakit sa bato ay makakain ng karne araw-araw habang kontrolado pa rin ang creatinine, mas nakakatulog ng mahimbing at makabuluhang nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Tandaan na sundan ang susunod na bahagi upang maunawaan kung paano kumain ng tama at ligtas para sa inyong bato. Ikalawang bahagi. Tatlong gintong prinsipyo kapag kumakain ng karne ang mga pasyenteng may sakit sa bato. Kumain ng tama upang mabawasan ang pagsasala at patatagin ang creatinine. Mga minamahal kong kababayan, ngayong naunawaan na ninyo na hindi dapat iwasan ng ganap ngang mamahinang bato ang karne, ang susunod at pinakamahalagang habang ay ang malaman kung paano kumain ng karne ng tama. Sa pagsunod lamang sa tatlong prinsipyo na ibabahagi ko, mapapanatili ninyo ang inyong makalamnan, mababawasan ang pagkapagod, makokontrol ang presyon ng dugo, at mananatiling stable ang creatinine sa ligtas na antas. Maraming kababayan ang maling nak-apply ng isa sa tatlong prinsipyong ito, kaya kahit kumakain ng karne, hindi pa rin bumubuti ang kanilang kalusugan at lumalala pa nga ang sakit sa bato. Kaya, sana ay maglaan kayo ng oras upang maunawaan ng lubusan ang mga ito. Unang prinsipyo, pumili ng lean meat na may purong protina at kaunting impurities. Ito ang pinakamahalagang pundasyon. Kailangan ngang may mahinang batong purong protina, ibig sabihin ang uringang protina na madaling matunaw, kaunti ang saturated fat, kaunti ang purine, at limitado ang asin. Ang mga matatabang karne, lamang lube o piniritong karne ay nakpapahirap sa bato na nakpapabilis sa pagtaas ng creatinine at nagiging sanhi ng pamamaga ng paa at mukha. Ang purong lean meat tulad ng balat sibuyas na dibdib ng manok, balat sibuyas na hitang manok, maliliit na isda sa dagat, lean pork tenderloin, at lean beef ay palaging inuna ng doktor para sa mamay mahinang bato dahil mabilis itong nasisipsip ng katawan ng hindi gumagawa ng maraming waste products. Maari ninyo itong isipin ng simple. Mas malinis ang protina. Mas kaunti ang pagpapagal sa bato. Maraming pag-aral sa nutrition ang nagpapakita na ang protina mula sa manok at malilit na isda ay ang pinakamagaan na uringang protina para sa bato. Ito rin ang dahilan kung bakit inirekomenda ng mga nephrologist sa mga pasyente na unahin ang mga uringang karne na ito sa pang-araw-araw na pagkain. Ikalawang prinsipyo, kumain ng tamang dami, hindi sobra, hindi kulang. Ang prinsipyong ito ay tila simple ngunit madalas na nakakamali. May mga kababayan na dahil sa takot na tumaas ang creatinine ay kumakain ng napakakaunting karne na nagpapabilis sa paginakalamnan. Sa kabaliktaran, may mga kumakain ng labis na lean meat dahil iniisip na okay lang ang lean meat, ngunit ang pagkain ng labis ay nagpapahirap sa bato na nagpapataas ng creatinine. Ang pinakaangkop na daming protina ay 0.6 hanggang 0.8 gramong protina bawat kilogramong timbang ng katawan bawat araw. Partikular, kung tumitimbang kayo ng 50 kilogramo, ang protina na kailangan ninyo bawat araw ay
Humigit kumulang 30 hanggang 40 gramo na katumbas ng 80 hanggang 100 gramong lean meat o isang maliit na piraso na kasya sa palat. Ang isa pang mahalagang prinsipyo ay ang kumain ng regular araw-araw. Huwag pagsama-samahin ang maraming karne sa isang kainan at laktawan ang iba pang pagkain. Kapag labis ang kinain sa isang pagkakataon, pansamantalang magiging overcharge ang bato, habang ang sobrang kaunting kinain sa iba pang araw ay nagiging sanhi kakulangan sa nutrisyon sa katawan. Ikatlong prinsipyo, magluto ng simple, kaunting asin, kaunting mantika upang mabawasan ang pasanin sa bato. Ang karne ay hindi masama, ngunit ang maling paraan ngang pagluluto ay maaring gawing pabigat sa bato ang isang malusok na pagkain. Kailangang iwasan ng ganap ngang may mahinang bato ang mga pagkaing pritong-prito, maalat na nilaga o karne na labis ang pampalasa. Ang lahat ng paraan ng pagluluto na ito ay nagpapahirap sa bato upang iproseso ang damingang asin, mantika at kemikal. Mas mainam na unahin ang maparaan ng pagluluto tulad ng pagpapakulo, pagpapasingaw, malapnaw na nilaga, paglulutong nga sabaw o pag-ihaw sa foil. Ang paraan ng pagluluto na ito ay nagpapanatili ng nutrisyon, hindi gumagawa ng mga nakakalason na substance kapag pinainit ang mantika at nagpapagaan sa trabaho ng bato. Ang isa pang maliit na tip ay ang gumamit ng gulay upang lutuin kasamang karne. Ang magulay ay hindi lamang nakakatulong na madaling matunaw ang pagkain, kundi nadadagdag din ng fiber, bitamina, nakakatulong na mabawasan ang pagsipsip ng taba at nababawasan ang pagiging bloated pagkatapos kumain. Kailangan ding uminom ng sapat na tubig sa buong araw upang makatulong sa banayad na paglabas ng dumi sa bato. Gayunpaman, kung mayroon kayong matinding pamamaga o pinayuhan ng doktor na limitahan ang pag-inom ng tubig, kailangan ninyong sundin ang personal na tagubilin. Ang tatlong prinsipyong ito ang susi upang makakain kayong karne araw-araw habang kinokontrol pa rin ang creatinine, pinapatatag ang presyon ang dugo, at makabuluhang nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Sa pag-unawa at tamang pagsasanay, ang pasyenteng may sakit sa bato ay mapapanatili pa rin ang malusok na katawan ng hindi nangangailangan ng labis na pag-iwas sa pagkain. Ngayon, dadako tayo sa unang uri ng karne sa apat na uri ng karne na itinuturing na tagapagligtas ng bato. Ito ay madaling bilhin, madaling lutuin, at halos lahat ng pamilya ay kumakain nito. Sundan pa upang malaman kung anong uri ng karne ito at kung bakit ito napakabuti sa bato. Ikatlong bahagi. Ang unang tagapagligtas na uring karne, manok walang balat na nakakatulong na mabawasan ang pagsasala, mapapanatili ang kalamnan, at mapapanatili ang creatinine. Mga minamahal kong kababayan, sa apat na uring karne na pinakamabuti para sa mga may mahinang bato, ang manok na walang balat ay palaging nangunguna. Hindi lamang ito isang pamilyar na uring karne sa mga pagkain sa Pilipinas, kundi inirekomenda rin ito nga nephrologist at clinical nutritionist para sa mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato, mga umiihi sa gabi, mga may mataas na creatinine o mga nanghihina. Ang dahilan ay napakalinaw. Ang manok ay nagbibigay ngang purong protina, madaling matunaw, at lalo na mas mababa ang saturated fat kaysa sa karamihan ng iba pang uri ngang karne. Nakakatulong ito na magtrabaho ng mas magaan ang bato, mabawasan ang panganib ng pagdami ng toxins, at patatagin
ang antas nege kreatinine. Bakit kailangan ng mga may mahinang bato ngang purong protina mula sa manok? Kapag mahina ang bato, karaniwang nangyayari ang pagkawala ng kalamnan at anemia. Ang mahinang kalamnan ay nagpapahirap sa paglakat, madaling matumba, madaling mapagod, at mahina ang pagtulog. Ang protina mula sa manok ay nakakatulong na mapanatili ang makalamnan, makrepair ngang maselula, at madagdagan ang kakayahan ng katawan na labanan ang banayad na pamamaga. Mula rito, hindi direktang natutulungan ang bato dahil mas malusog ang katawan, mas stable ang sirkulasyon, at mas magaan ang proseso ang pagsasalaang dugo. Ang manok ay naglalaman din ng B vitamins, zinc, at iron. Nakakatulong ang mga sangkap na ito sa mas mahusay na produksyong ng dugo sa katawan. Nagpapataas ng immune system at nababawasan ang pagkapagod at pagkahilo kapag tumatayo o umuupo. Para samga humihinang maraming beses sa gabi, ang tamang pagkain ng manok ay nakakatulong din na mas makatulog ng mahimbing dahil sapat ang enerhiya na ibinibigay sa katawan at mas stable ang paggana nito sa buong gabi. Bakit kailangang alisin ang balat ng manok? Ang balat ng manok ay naglalaman ng maraming saturated fat at cholesterol. Ang grupong ito ng taba ay nagpapabilis sa pagbara ng mga ugat, nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang pagtaas ng presyon ng dugo ay isa sa pinakamalaking sanhi ng mabilis na paghina ng bato. Kahit ang mga malusog na tao ay hindi nakikinabang sa pagkain ng balat ng manok, lalo na ang mga may mataas na creatinine. Kaya dapat lamang kayong kumain ng dibdib o hitana, inalisan ng balat upang protektahan ang inyong bato. Tamang pagluluto ng manok para sa mga may mahinang bato. Upang maging tunay na tagapagligtas ang manok, kailangan ninyong bigyang pansin ang paraan ng pagluluto. Ang pinakaangkop na paraan ng pagluluto ay ang pagpapakulo, pagpapasingaw, malabnaw na nilaga, pagluluto ng sabaw o pag-ihaw sa foil. Iwasan ng ganap ang pagpiprito, pagigisa na may maraming mantika o labis na pagpapalasa. Ilang napakabuting pagkain para sa bato na maari ninyong agad na ilapat. Pinakuluang dibdib ngang manok na isasawsawa sa light toasted sesame salt. Pinausukang manok na may luya at tanglad. Tinatad na manok na hinaluan ng herbs at sibuyas. Sabaw ng manok na may upo o sayote. Lahat na ito ay magaan sa tiyan, madaling matunaw, at lalong-lalo na hindi nakakasama sa bato. Totoong kuwento mula sa pasyente. Ang kuwento ng isang 61 taong gulang na lalaki mula sa probinsya ng Iloilo ay isang tipikal na halimbawa. Matapos tumaas ang kanyang creatinine sa 170, labis siyang natakot kaya ganap siyang umiwas sa karne at kumain lamang ng lugaw at gulay. Ang resulta ay pagkalipas ng 3 buwan, pumayat siyang 6 na kilo, mahina ang kanyang paa at kamay, at kailangan niyang umalalay kapag umaakyat ng hagdan. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 buwan, matapos payuhan ng doktor na kumain muli nga, humigit kumulang 80 hanggang 100 gramo ng manok araw-araw. Nag-stable ang kanyang creatinine. Naging mas malusog siya, mas nakatulog ng mahimbing, at kapansin-pansin ang pagbabang pag-ihi sa gabi. Pinatunayan nito na ang tamang pagkain ng manok na walang balat ay makakatulong sa mga may mahinang bato na mapabuti ang kanilang kalusugan mula sa loob.
Hindi ang paiwas sa kane ang naupapabili sa pagi na nabeso, kundi ang maling pag-iwas sa uring karne. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ang ikalawang tagapagligtas na uring karne. Ito ay isang pamilyar at murang pagkain ngunit mayaman sa omega. 3 at mineral na may anti-inflammatory effect sa bato. Nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ikaapat na bahagi, ang ikalawang tagapagligtas na uring karne, maliliit na isda sa dagat na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga ng bato, patatagin ang presyon ng dugo, at mabawasan ang pagsasala para sa bato. Mga minamahal kong kababayan, kung ang manok ay pinakmulan ng purong protina na madaling matunaw, ang maliliit na isda sa dagat naman ay kilala sa kakayahan nitong protektahan ang mga ugat, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang bato na gumana ng mas magaan. Maraming pag-aral sa nutrisyon at cardiovascular ang napakita na ang mga taong regular na kumakain ng maliliit na isda ay may mas mababang insidente ng talama na sakit sa bato at sakit sa puso kumpara sa mga isda. Ang pangunahing dahilan ay ang grupong ito ngang isda ay naglalaman ng maraming omega-3, isang uri ng good fat na may napakahalagang papel sa bato. Bakit maganda ang maliliit na isda sa dagat para sa mga may mahinang bato? Ang pinakakapansin-pansin na katangian ng maliliit na isda sa dagat tulad ng tamban, galunggong, at tulingan ay ang mataas na nilalaman nito ng omega-3. Ang omega-3 ay isang uri ng taba na may anti-inflammatory effect sa katawan, lalo na sa bato at sa mga ugat na nagbibigay ng dugo sa bato. Kapag ang bato ay may talamak na pamamaga, unti-unting masisira ang mga tissue na nakpapababa sa glomerular filtration rate at nakpapataas ng creatinine. Ang pagdaragdag ng omega-3 ay nakakatulong na mabawasan ang prosesong pamamaga, kaya mas napoprotektahan ang bato. Hindi lamang iyan, ang omega-3 ay nakakatulong din na lumambot ang pader ng ugat, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at patatagin ang presyon ng dugo. Para sa mga may mahinang bato, ang mataas na presyon ng dugo ang pinakamapanganib na kalaban dahil mabilis nitong sinisira ang glomeruli ng bato. Ang regular na pagkain ng maliliit na isda sa dagat ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo ay nakakatulong na bahagyang mapababa ang presyon ng dugo at mabawasan ang pamamaga ng paa at mukha. Mas ligtas ang malilit na isda sa dagat kaysa sa malalaking isda. Isang bagay na hindi ganong napapansin ng marami ay mas madaling makakolekta ang malalaking isda ng mercury at heavy metals. Ang uri tulad ng tuna, isdang taba, at pating ay maaring makasama sa atay at bato kapag kinain ng marami. Sa kabaliktaran, ang maliliit na isda tulad ng tulingan, tamban, at galunggong ay may maikling life cycle. Kaunti ang nakokolektang toxins, kaya mas ligtas. Ito ang dahilan kung bakit palaging hinihikayat ng mga nutrisyonista ang mga pasyenteng may sakit sa bato na unahin ang maliliit na isda sa halip na malalaking isda. Espesyal na benepisyo ng maliliit na isda sa dagat para sa mga umihi sa gabi at nanghihina. Ang maliliit na isda sa dagat ay nagbibigay din ng vitamina D, iodine, selenium, at madaling matunaw na protina. Nakakatulong ang mga sangkap na ito na mapabuti ang prosesong produksyon ng dugo, mapataas ang resistensya, at mabawasan ang pagkapagod.
Kapag mas malusog ang katawan, mas mahimbing din ang pagtulog, kaya makabuluhang nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Sa 100 gramo ngang maliliit na isda sa dagat ay may humigit kumulang 20 gramo ngang protina. Ito ay sapat na dami ngang protina upang mapalusok ang katawan, ngunit hindi gumagawa ngang maraming waste products na magpapahirap sa bato. Tamang pagluluto ngang maliliit na isda sa dagat upang protektahan ang bato. Upang lubos na makuha ang benepisyong isda, kailangan ninyong bigyang pansin ang mga prinsipyong simple at kaunting asin na pagluluto. Dapat kayong magluto sa mga sumusunod na paraan: pinausukan na may luya, nilaga ng malabnaw na may paminta at kaunting luyang dilaw, inihaw sa foil na may gulay, nilaga sa sabaw na may upo o kamatis. Hindi kayo dapat magprito ng malalim, magpalasa ng sobra, o maglaga ng maalat na may maraming patis. Ang mga maling paraan ngang pagluluto ay magdadala ngang mas maraming mantika at asin sa katawan na magpapahirap sa bato at magpapataas ng presyon ng dugo. Ang isang mabuting pagkain na isda para sa bato ay dapat na may kasamang lunting gulay. Kapag kumakain ng isda, maaari kayong kumain ng pinakuluang gulay, repolyo, o kalabasa upang magdagdag fiber, bitamina, at mineral na nakakatulong na mabawasan ang pagsipsip ng taba at madaling matunaw ang pagkain sa katawan. Ipinapakita ng aktwal na pag-aral ang malinaw na benepisyo. Maraming obserbasyonal na pag-aral sa mga rehiyong tabing dagat ang nagpakita na ang mga taong regular na kumakain na maliliit na isda sa dagat ay may mas mababang antas ng taba sa dugo, mas kaunti ang atherosclerosis, at mas mababa ang panganib, pagina, bato. Ang omega-3 at ang mga mineral sa isda ay nakakatulong na protektahan ang mga ugat na nagbibigay ng dugo sa bato, mabawasan ang pamamaga ng glomeruli, at mapabuti ang filtration rate. Gabay sa pagsubaybay kapag kumakain ne maliliit na isda sa dagat. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 linggo ng regular na pagdaragdak ng maliliit na isda, maaari ninyong subaybayan ang antas ng pamamaga ng paa tuwing umaga. Kung nababawasan ang pag-ihi sa gabi, ang presyon ng dugo bago matulog, at pagkatapos gumising, ang pakiramdam ng pagkapagod o pagkahilo kapag gumagawa ng magaan na aktibidad. Kung bumuti ang mga indikasyon na ito, nangangahulugan ito na mahusay ang pagtugon ng katawan. Nakikita ninyo, ang maliliit na isda sa dagat ay hindi lamang mura at madaling bilhin, kundi napakabuti rin sa bato. Pagkatapos nito, dadako tayo sa ikatlong tagapagligtas na uring karne. Ito ang pinakakaraniwang uri ng karne sa mga pagkain sa Pilipinas, at kung kakainin ang tamang bahagi ng karne, epektibong mapoprotektahan ang bato. Ikalimang bahagi, ang ikatlong tagapagligtas na uri ng karne, lean pork tenderloin, na nakakatulong na magbigay ng madaling matunaw na protina, mabawasan ang pagkapagod, at mapapanatili ang creatinine. Sa mga pagkain ng pamilyang Pilipino, marahil walang uri ng karne na kasing pamilyar at kasing dami ng ginagamit tulad ng karne ng baboy. Ngunit dahil sa pagiging pamilyar nito, kapag natuklasan na mahina ang bato, marami ang natatakot at ganap na umiiwas sa karne ng baboy. Ito ay totoo kung kumain kayo ng taba ng baboy, balat ng baboy, hamon, hotdog, longganisa, o mga inasnan na karne. Ngunit kung alam kung paano piliin ang tamang bahagi ng lean tenderloin at lutuin ng simple, ang karne ng baboy ay magiging isa sa pinakaligtas at pinakamahalagang pinakmulang ng protina para sa mga may mahinang bato.
Bakit dapat piliin ang lean pork tenderloin? Ang bahagi ng lean tenderloin ay ang bahagi na may pinakakaunting taba sa baboy. Ang tenderloin ay naglalaman ng madaling matunaw na protina, kaunti ang saturated fat, at lalong-lalo na angkop para sa mga may mahinang bato ng hihina o may banayad na anemia. Sa 100 gramo ng lean tenderloin ay may humigit kumulang 21 gramo ng protina at humigit kumulang 3 gramo lamang taba. Ito ay isang napaka-ideal na ratio na nakakatulong sa katawan na makasipsip ng sapat na nutrisyon ngunit hindi gumagawa ng labis na waste products na magpapahirap sa bato. Bukod sa protina, ang lean pork ay nagbibigay din ng bitamina B1 at B1. Nakakatulong ang dalawang bitamina na ito sa metabolismo ng enerhiya, nababawasan ang pagkapagod, nababawasan ang pakiramdam ang pagod at pananakit, at napapataas ang kakayahang mag-concentrate. Para sa mga may mahinang bato na madalas nahihirapan matulog dahil sa pag-ihi sa gabi, ang tamang pagkain ng lean tenderloin ay nakakatulong na mas makatulog ng mahimbing dahil sapat ang nutrisyon na ibinibigay sa katawan. Nakakatulong din ang lean pork tenderloin na mapabuti ang banayad na anemia. Ang may mahinang bato ay madalas na may anemia dahil hindi sapat ang produksyon ng hormon ng bato na gumagawa ng red blood cells. Ang lean tenderloin ay naklalaman na iron at zinc na nakakatulong sa proseso na produksyon na dugo. Kapag bumuti ang dugo, nababawasan ang pagkahilo, mas matatag ang paglakad, mas malinaw ang pag-isip, at mas stable ang pagana ng bato dahil sapat ang nutrisyon na ibinibigay dito. Tamang paglulutong lean pork para sa mga may mahinang bato. Ang pinakamahalaga ay kailangan ninyong ganap na alisin ang taba at balat. Ang bahaging ito ay naglalaman ng maraming masamang taba na nagpapabilis sa pagbara ng maugat, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagdudulot ng direktang presyon sa bato. Dapat ninyong lutuin ang lean meat sa mga sumusunod na paraan: pinakulo ng malambot, hiniwa ng manipis, kinakain kasamang gulay, pinausukan na may luya o tanglat, nilaga ng malabnaw na may labanos o patatas, nilaga sa sabaw na may kalabasa, upo o sayote. Ang paraan ng pagluluto na ito ay nagpapanatiling ang nutrisyon, madaling matunaw, at nababawasan ang labis na mantika. Hindi ninyo dapat lutuin ang baboy ng maalat na may maraming patis. Ang piniritong baboy, matamis at maasim na baboy, inihaw na baboy, nilagang baboy na may maraming asukal at pampalasa. Ang lahat ng pagkain ito ay nagpapahirap sa bato, madaling nagiging sanhingang pamamaga, at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ilang napakaangkop na pagkain para sa mga may mahinang bato. Pinausukang tenderloin na may luya, sabawng upo na may lean tenderloin, lean pork tenderloin na nilaga ng malabnaw na may labanos, pinakulong baboy na nakabalot sa lettuce. Ang lahat ng pagkain ito ay magaan sa tiyan, simple, at maaring kainin ng regular nang hindi nagdudulot ng presyon sa bato. Mahalagang babala: huwag gumamit ng processed pork. Ang longganisa, hotdog, ham, at bacon ay naglalaman ng maraming asin, preservatives, at flavor enhancers. Ang masangkap na ito ay nagiging sanhi ng fluid retention sa katawan, nagpapataas ng presyon ng dugo, madaling nagiging sanhi ng pamamaga ng mukha at paa, at
ang pinakamahalaga, nagpapabilis sa pagginang bato. Kailangang iwasan ng ganap ng nga may mahinang bato ang grupong ito ng pagkain. Ipinapakita ng paaral sa nutrisyon ang malinaw na benepisyo. Ipinakita nga nutrisyonista na ang mga pasyenteng may talama na sakit sa bato na kumakain nga humigit kumulang 70 gramo ngang tenderloin araw-araw na sinamahan ngang lunting gulay at light diet ay mas napapanatili ang mas ngang kalamnan, nababawasan ang pakiramdam ngang pagkapagod, at mas napapanatili ang kreatinine kumpara sa mga ganap na umiwas sa karne. Pagsubaybay sa katawan kapag kumakain ngang lean pork. Sa loop ngang 1 hanggang 2 linggo pagkatapos, idagdag ang tenderloin sa menu. Dapat ninyong subaybayan ang antas ng pagkapagod kapag gumagalaw, ang kondisyon ng pamamaga ng paa o mukha, ang daming beses na umisagab, ang pakiramdaming pananakit sa lugar ng bato. Kung mas magaan ang katawan, mas mahusay ang pagtulog, at mas kaunti ang pag-ihi sa gabi, nangangahulugan ito na mahusay ang pagtugon ng katawan. Pagkatapos nito, ibabahagi ko ang ikapat na takapakligtas na uring karne. Ito ay isang uring karne na mayaman sa heme-iron na nakakatulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato na labanan ang anemia, mapataas ang tibay, mabawasan ang pagkapagod, at mas matatag ang paglakad. Sundan pa upang malaman kung anong uri ng karne ito at kung paano ito kainin ng tama upang protektahan ang inyong bato. Ika-6 na bahagi. Ang ika-4 na tagapagligtas na uri ng karne, lean beef na nakakatulong na labanan ang anemia, mapataas ang tibay, at mapapanatili ang kalamnan para sa mga may mahinang bato. Mga minamahal kong kababayan, kapag pinag-usapan ang karne ng baka, marami sa mga pasyenteng may sakit sa bato ang nag-alala dahil iniisip na ang karne ng baka ay mayaman sa protina at ang pagkain nito ay magpapahirap sa bato na magsala at magpapataas ang creatinine. Ito ay totoo lamang kung kumain kayo ng labis o kumain ng bahagi ng karne na maraming litid at taba. Ngunit kung pipiliin ang tamang bahagi ng lean beef, kumain sa tamang dami, at lutuin ng tama, ang karne ng baka ay nagiging isang mahalagang solusyon na nakakatulong sa mga may mahinang bato na labanan ang anemia, mapabuti ang tibay, at mapigilan ang pagginang kalamnan. Bakit mahalaga ang lean beef para sa mga may mahinang bato? Ang lean beef ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ang heme-iron. Ang heme-iron ay ang uri ng iron na pinakamadaling masipsip ng katawan. Para sa mga may mahinang bato, halos ang anemia ang pinakaunang lumalabas. Kapag humina ang bato, nababawasan ang produksyon ng hormone na gumagawa ng red blood cells na nagiging sanhi ng pagkapagod, pamumutla, pagkahilo, at paggingal kapag gumagalaw. Ang heme-iron mula sa karne ng baka ay nakakatulong na makagawa ng dugo ng epektibo na nagpapatibay sa katawan, nagpapalinaw ng pag-isip, at nagpapataas ng kakayahang gumalaw. Bukod sa iron, ang lean beef ay naglalaman din ng vitamina B12, zinc, at linoleic acid. Ang mga ito ay mahahalagang nutrisyon para sa immune system. Kapag mahina ang bato, karaniwang bumababa ang immune system, madaling magka-urinary tract infections o nephritis ang katawan. Ang tamang pagdaragdag nga, lean beef ay nakakatulong na mapataas ang kakayahan ng katawan na labanan ang talama na pamamaga. Kaya sinusuportahan ang bato na gumana ng mas stable. Ang protina sa karne baka ay nakakatulong na mapanatili ang mga kalamnan at mabawasan ang pagkaubos. Ang mga may mahinang bato ay madaling magkaroon ng pagginang ng kalamnan dahil sa matagal na kakulangan sa protina. Kapag humina ang kalamnan,
mas mahirap ang paglakad, madaling matumba, madaling mapagod, at apektado rin ang pagtulog. Ang mataas na kalidad na protina sa karneng baka ay nakakatulong na muling itayo ang mga kalamnan, mapataas ang tibay, at mabawasan ang pakiramdam ngang pagkapagod. Kapag mas malusog ang katawan, mas mahusay din ang sirkulasyon ng dugo at hindi direktang nakikinabang ang bato. Paano kumain ng karne ng baka upang hindi tumaas ang creatinine? Ang pinakamahalaga ay ang kumain sa tamang dami. Ang mapasyenteng may sakit sa bato ay dapat kumain lamang ang karneng bakang 1 hanggang 2 beses bawat linggo, humigit kumulang 70 hanggang 80 gramo bawat kainan. Ito ay sapat na dami upang magdagdag any iron at protina, ngunit hindi magdudulot any sobrang pasaning sa bato. Kung kumain ng labis, kailangang ilabas ng bato ang maraming metabolic products ng protina na maaaring magbatas ng creatinine. Dapat ninyong piliin ang mga sumusunod na bahagi ng karne ng baka: beef tenderloin, malambot na beef shank, at balikat ng baka na inalisan ng litit. Ang mga bahaging ito ay lean, madaling matunaw, mababa ang nilalaman ng taba, at angkop para sa mga may mahinang bato. Tamang pagluluto ng karne ng baka upang protektahan ang bato. Dapat kayong magluto sa mga paraan na kaunti ang mantika at pampalasa, pinausukan na may luya, pinakulo at hiniwa ng manipis, nilaga sa sabaw na may karot o patatas, nilagang lugaw giniling na baka na napakababaw ang lasa. Ang maparaan ng pagluluto na ito ay nakakatulong na mapanatili ang nutrisyon ng hindi nagdudulot ng pasanin sa bato. Hindi kayo dapat kumain ng inihaw na baka na may maraming asin, ginisa na baka na may maraming mantika, beef jerky, beef hotdog, at smoked beef. Ang mauring ito ay naglalaman ng maraming asin at preservatives na lubhang nakakasama sa mga may mahinang bato. Isang maliit ngunit napaka-epektibong tip. Kung gusto ninyong kumain ng beef pho, pumili ng sabaw na kaunti ang taba. Kumuha lamang ng kaunting lean meat at kumain ng maraming herbs at toge. Ito rin ay isang makatwirang paraan ng pagkain ng karne ng baka nang hindi nagdudulot ng pasanin sa bato. Kapansin-pansin ang pagpapabuti sa tibay ng lean beef. Maraming kababayan, matapos kumain ng karne ng baka ng tama sa lupngang ilang linggo, ay nakaramdam ng malinaw na pagbabago. Mas kaunti ang pagkapagod sa paglalakad, mas kaunti ang pagkahilo kapag tumatayo, mas matatag ang mga kamay at paa, at mas mahimbing ang pagtulog dahil sapat ang nutrisyon sa katawan. Ang lean beef ang uri ng karne na nakakatulong sa mga may mahinang bato na magkaroon ng dagdag na enerhiya at mapanatili ang lakas ng kalamnan. Pagkatapos nito, dadako tayo sa isang napakahalagang bahagi. Ang mga uri ng karne na kailangang iwasan ng ganap ngang may mahinang bato. Dahil ang pagkain ng mali kahit ilang beses lang ay maaring maging sanhi ngang mabilis na pahinang bato, matinding pagtaas ngang creatinine, at mas malala ang pag-ihi sa gabi. Dundan pa upang maiwasan ang mga napakakaraniwang pagkakamali na nararanasan pa rin ngang maraming pasyente. Ikapitong bahagi. Mauring karne na kailangang iwasan ng ganap ngang mga may mahinang bato kung ayaw na mabilis na humina ang bato. Nga minamahal kong kababayan, ngayong alam na ninyo ang 4 na tagapagligtas na uri ngang karne na nakakatulong na mapalusok ang bato. Ang hindi gaanong mahalaga ay ang malaman ang uri ngang karne na nakakasama sa bato. Ang pagkain ng mali kahit ilang beses lang ay sapat na upang tumaas ang creatinine, tumaas ang presyon ng dugo, lumala ang pag-ihi sa gabi,
at mabilis na humina ang bato nang hindi ninyo namamalayan. Narito ang mga uring karne na kailangang iwasan ng ganap ngang mga may mahinang bato. Una, matatabang karne, balat, at mga bahaging maraming taba. Ang taba enege baboy, taba enege baka, balat enege manok, balat enege pato, at balat enege baboy ay naglalaman enege maraming saturated fat. Ang uringan taba na ito ay nagpapabilis sa pagbara ng maugat, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagpapahirap sa bato. Para sa mga may mahinang bato, ang pagkain ng balat ng manok o taba kahit isa o dalawang beses bawat linggo ay maaring maging sanhi kang pamamagang paa, mukha, at pananakit sa makabilang tagiliran. Bukod pa rito, ang saturated fat ay nagiging sanhi din ngang pamamaga nga ugat at nagpapababang glomerular filtration rate. Kaya, kailangan ninyong ganap na alisin ang balat at taba kapag nakluluto. Pangalawa, lamang loob ng hayop, ang puso, atay, bituka, bato, at tiyan ng hayop ay naglalaman ng napakataas na purine at kolesterol. Kapag pumasok sa katawan, gumagawa ang mga ito ng maraming uric acid at waste products na nagpapahirap sa bato. Hindi lamang iyan, ang lamang loop ay nagpapataas din ng panganib ng gout, mataas na presyon ng dugo, at dyslipidemia. Ang masalik na ito ay maaring magpahinang ng bato ng mabilis. Kahit ang mga malusok na tao ay kailangang limitahan ang lamang loop, kaya ang mga may mahinang bato ay dapat na iwasan ng ganap ang mga ito. Pangatlo, processed meat. Ang longganisa, ham, hotdog, cold cuts, smoked meat at tocino ay naglalaman ng napakataas na dami ng asin, preservatives, at flavor enhancers. Ang masangkap na ito ay nagiging sanhi ng fluid retention sa katawan, nagpapataas ng presyon ng dugo, madaling nagiging sanhi ng pamamaga ng mukha at paa, at ang pinakamahalaga, nagpapabilis sa pagginang ng bato. Maraming pasyenteng may talama na sakit sa bato ang nagkaroon ng mabilis na pagtaas ng creatinine matapos ang ilang buwan ng regular na pagkain ng hotdog, longganisa o dilatang pagkain. Ito ay isang lubhang mapanganib na grupong pagkain. Pangapat, piniritong karne at karne na labis ang pampalasa. Kapag pinrito sa mataas na temperatura, gumagawa ang mantika ng mga nakakalason na sangkap sa mga ugat, nagpapataas ng pamamaga at nagdudulot ng matinding presyon sa bato. Ang pagkain na labis ang asin, MSG, asukal, at pampalasa ay nagpapahirap din sa bato. Kung mas maalat ang kinakain, mas malala ang pamamaga, pag-ihi sa gabi, at presyon ng dugo. Panlima, inihaw na karne na maraming usok at inihaw na karne na crispy. Ang inihaw na karne na crispy na may umbok at gintong balat at inihaw na karne sa uling ay naglalaman ng maraming pro-inflammatory substances at polycyclic aromatic hydrocarbon na maaaring magpataas na pangganib na pinsala sa bato. Ang mga pagkaing ito ay karaniwang may maraming asin at pampalasa na lubang hindi angkop para sa mga may mahinang bato. Isang karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Maraming kababayan ang nakakakitaeng sariwa, makintab, at malambot na piraso ng karne at iniisip na ito ay sariwa at masarap. Ngunit sa totoo lang, maaring ito ay karne na binombahan ng tubig, nilagyan ng pampakulay, o binabad sa kemikal para lumambot. Kapag kinain ang uri ng karne na ito, mahihirapan ang bato na magsala, madaling magiging sanhi
ng pagiging bloated, mahinang panunaw, at mabilis na pagtaas ng creatinine. Kapag bumibili NHC karne, dapat kayong pumili NHC natural na kulay, matatag ang fibers, hindi tumutulo ang tubig, at walang kakaibang amoy. Nakikita ninyo ang pag-iwas sa mga nakakasamang uri ng karne na ito ang pinakaligtas na paraan upang protektahan ang bato. Kapag alam ninyo kung paano kumain ng tama at pumili ng tama, mas gagaan ang trabaho ng bato at mabilis na mapapabuti ang kalusugan. Ngayon, gagabayan ko kayo sa isang 7 araw na meal plan na naglalaman ng lahat ng 4 na tagapagligtas na uri ng karne. Ito ay isang praktikal at madaling sundin na meal plan na angkop para sa mga may mahinang bato na kailangan bawasan ang creatinine at pag-ihi sa gabi. 8 bahagi. Gabay sa pagkain ng karne ng tama sa buong linggo para sa mga may mahinang bato. 7 araw na meal plan na nakakatulong na mabawasan ang creatinine at pag-ihi sa gabi. Matapos ninyong malaman ang 4 na uring karne na mabuti para sa bato at ang mga nakakasamang uring karne na kailangang iwasan, ang susunod na mahalagang bagay ay ang ayusin ang isang angkop na meal plan. Hindi maaring kumain ang mga may mahinang bato ng isang uri ng karne lamang sa loob ng maraming araw. Hindi rin maaring pagsama-samahin ang lahat sa isang kainan. Ang lahat ay kailangan ng balanse upang magtrabaho. Nang magaan ang bato at sapat pa rin ang nutrisyon na nakukuha ang katawan. Narito ang isang magaan at siyentipikong 7 araw na meal plan na binuo batay sa mga rekomendasyon sa nutrisyon para sa mga may mahinang bato. Unang araw, manok na walang balat. Tanghalian, pinakulo o pinausukang dibdib ng manok na may luya. Hapunan, sabawng manok na may upo o sayote. Nakakatulong ang manok na magbigay ng purong protina, madaling matunaw, at mabilis na nababawasan ang pagkapagod. Ito rin ay isang magaan na pagsisimula ng linggo. 2 araw, maliliit na isda sa dagat. Tanghalian, nilagang tamban na may luyang dilaw. Hapunan, pinausukang galunggong na may luya. Kinakain kasama ng pinakuluang gulay. Ang maliliit na isda ay mayaman sa omega 3 na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, presyon ng dugo, at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa bato. 4 araw, lian pork tenderloin. Tanghalian, pinakulong tenderloin na hiniwa ng manipis, kinakain kasama ng lettuce. Hapunan, sabong kalabasa na may lean tenderloin. Ang lian pork ay nagbibigay ng bitamina B1 na napakabuti para sa nervous system at nakakatulong na mabawasan ang pagkapagod sa mga umihi ng madalas sa gabi. 4 na araw, maliliit na isda sa dagat o manok na walang balat. Tanghalian, inihaw na tulingan sa foil o pinausukan na may luya. Hapunan, tinatat na manok na hinaluan ng herbs at sibuyas. Sa 4 na araw, maari kayong pumili ng isda o manok depende sa inyong gusto. Basta lutuin ng malabnaw at kaunti ang mantika. 5 araw, lean beef. Tanghalian, malabnaw na lugaw ng giniling na baka, madaling matunaw at magaan sa tiyan. Hapunan, sabawng karneng baka na may karot o upo. Ang lean beef ay mayaman sa hemeiron na nakakatulong na mapabuti ang anemia at mapataas ang tibay ng katawan. 6 na araw, lian pork tenderloin. Tanghalian, pinausukang tenderloin na may tanglad. Hapunan, lean meat na nilagang malabnaw na may labanos
Ulitin ang tenderloin upang mapanatili ang enerhiya at magdakdag ng madaling matunaw na protina sa linggo. Ikapitong araw, flexible na pagpili sa pagitan ng manok na walang balat o maliliit na isda, tanghalian. Pinausukan o pinakulong manok, hapunan. Nilagang tulingan na may kamatis o gulay. Sa araw ngang Sabado at Linggo, dapat kumain ng magaan. Lutuin ng simple upang mabigyan ng pahinga ang bato. Ilang prinsipyo sa paggamit ng 7 araw na meal plan. Una, ang damingang karne bawat araw ay dapat lamang 80 hanggang 100 gramo kung tumitimbang kayong humigit kumulang 50 kilogramo. Pangalawa, huwag magsama-sama ng sobrang daming karne sa hapunan upang maiwasan ang pag-ihi sa gabi. Pangatlo, laging kumain ng kasamang lunting gulay tulad ng upo, sayote, kangkong, o pechay upang makatulong sa panunaw at mabawasan ang pagsipsip ng taba. Pang-apat, uminom sapat na tubig na gunit, hindi sobra. Kung mayroon kayong pamamaga o pinayuhan ng doktor na limitahan ang pag-inom ng tubig, kailangan ninyong sundin ang personal na tagubilin. Panlima, kumain ng napakababaw ang lasa upang mabawasan ang panganib ng pamamaga ng paa, mukha, at mabawasan ang presyon sa bato. Pagsubaybay sa katawan kapag ginagamit ang meal plan na ito. Pagkalipas ng 3 hanggang 7 araw, dapat ninyong subaybayan ang antas ng bula sa ihi, ang dami ng beses na umihi sa gabi, ang antas ng pamamagang paa o talukap ng mata tuwing umaga, ang pakiramdam ng pagkapagod kapag umakyat ng hagdan o gumagalaw, ang presyon ng dugo sa umaga at gabi. Sa regular na pagsubaybay, malalaman ninyo kung aling uri ng karne ang pinakaangkop sa inyong katawan at maaari ninyong ayusin ang dami ng pagkain para sa inyong sarili. Pagkatapos nito, gagabayan ko kayo kung paano subaybayan ang creatinine, glomerular filtration rate, at ang mga pulang flek na kailangan ng agarang medikal na atensyon. Ito ay isang napakahalagang bahagi na nakakatulong sa inyo na aktibong protektahan ang inyong bato araw-araw. Ikasiyam na bahagi, paano subaybayan ang creatinine, glomerular filtration rate, at ang mga pulang flag sa bahay. Mga minamahal kong kababayan, kahit ang tamang pagkain ay makakulong na mapalusok ang bato araw-araw, ngunit upang protektahan ang bato sa mahabang panahon, kailangan ninyong regular na subaybayan ang inyong katawan. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan ng test upang malaman kung humina o lumakas ang bato. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa ilang simpleng senyales sa bahay, malalaman na ninyo kung mahusay ang pagtugon ng bato o may problema. Narito ang mahahalagang paraan ng pagsubaybay na dapat gawin ng sinumang may mahinang bato. Unang pagsubaybay, pagmamasid sa ihi at dami ng ihi sa buong araw. Ang ihi ang salamin ng kalusugan ng bato. Araw-araw, dapat ninyong bigyang pansin ang 4 na salik. Kulay ng ihi, ang mapusyaw na dilaw ay normal. Ang madilim na dilaw o orange ay maaring senyales ng kaunting pag-inom ng tubig o mahinang pagsasala ng bato. Bula sa ihi, maraming bula na matagal mawala ay senyales ng protina na dumadaan sa bato. Kung nababawasan ang bula kapag ginagamit ang tamang diet, nangangahulugan ito na bumuti ang bato. Damingang beses na umiihi, ang mga may mahinang bato ay madalas umihi sa gabi. Kung nabawasan kayo mula sa 3 beses sa 1 beses bawat gabi, iyon ay isang napakabuting senyales. Pakiramdam kapag umihi, ang masakit na pag-ihi, pagkirot sa pag-ihi, o madalas na pag-ihi ng paunti-unti ay
maaring urinary tract infection, kailangan ng agarang pagsusuri, isang maliit na tip tuwing umaga. Maaari ninyong obserbahan ang unang ihi sa araw upang mas malinaw na matukoy ang kondisyon ng bato. Ikalawang pagsubaybay, pagsukat ng presyon ng dugo sa bahay 2 beses araw-araw. Ang presyon ng dugo ang pinakamapanganib na kalaban ng bato. Kapag tumataas ang presyon ng dugo, mabilis na nasisira ang mga ugat na nagbibigay ng dugo sa bato na nagpapataas ng creatinine at nagpapababa ng glomerular filtration rate. Dapat kayong magsukat ng presyon ng dugo sa 2 oras. Sa umaga pagkatapos gumising at sa gabi bago matulog. Kung ang presyon ng dugo ay stable sa 120, 80 hanggang 130, 85, ligtas ang bato. Ngunit kung patuloy na tumataas ang presyon ng dugo sa loob ng maraming araw, kailangan ninyong ipaalam sa doktor upang ayusin ang gamot o diet. Ikatlong pagsubaybay. Pagtangan sa pamamakanak pa at muka tuwing umaka. Ang pamamaga ay senyales na hindi mahusay ang paglabas ng tubig sa bato. Kailangan ninyo lamang pindutin ng bahagya ang harap ng buto sa binti gamit ang inyong daliri sa loob ng 3 segundo. Kung matapos bitawan ang daliri ay mayroon pa ring lubok, nangangahulugan ito na nagkakaroon ng fluid retention ang katawan. Bukod sa paa, dapat din ninyong bigyang pansin ang talukap ang mata sa umaga. Kung namaga ang mamata at malambot kapag pinindot, maaring labis ang trabaho ng bato o malat ang kinain noong nakaraang araw. Sa paggamit ngang light diet at ngang 4 na tagapagligtas na uri ngang karne, maraming kababayan ang nakaranas ng kapansin-pansin na pagbabangang pamamaga pagkalipas ng 1 linggo. Ika-4 na pagsubaybay, tibay, at antas ng pagkapagod kapag gumagalaw. Ang mahinang bato ay nagiging sanhing mabilis na pagkapagod, madaling hingalin, at madaling mahilo pagkalipas ng 3 hanggang 7 araw ng tamang pagkain. Kung mas kaunti ang pagkapagod sa paglalakad, mas kaunti ang pagingal sa pag-akyat ng hagdan, mas malinaw ang pag-isip sa umaga, at mas mahimbing ang pagtulog, iyon ay senyales na mahusay ang pagtugon ng bato sa diet. Ika-5 pagsubaybay, timbang at sukat ng baywang. Kung mabilis na pumayat kayo kahit normal ang pagkain, maaring pahina ang kalamnan iyon dahil sa kakulangan sa protina. Sa kabalintunaan, kung mabilis na tumaas ang timbang ng hindi normal, lalo na ang pagtaas ng 2 hanggang 3 kilo sa 1 linggo, maaring fluid retention iyon dahil sa paginang bato. Ang stable na timbang ay isang mahalagang senyales na mahusay ang balanse ng katawan. Ika-6 na pagsubaybay, regular na pagsusuri bawat 3 buwan. Kahit na maari ninyong subaybayan ang sarili ninyo sa bahay, dapat pa rin kayong magpa-blood test bawat 3 buwan upang malaman ng eksakto ang creatinine, glomerular filtration rate, at blood electrolytes. Kung bumaba ang creatinine o nanatiling pareho sa loob ng 3 magkakasunod na buwan, iyon ay isang napakabuting senyales. Mga pulang flag, kailangan ng agarang pagsusuri. Kung mayroon ang mga sumusunod na senyales, paghihing dugo o mapulang kape na ihi, kapansine-pansing pagbaba ng ihi sa loob ng 1 o 2 araw, pangkalahatang pamamaga, hirap sa pahinga, matinding pagkapagod, patuloy na mataas na presyon ng dugo na hindi bumababa, matinding pananakit ng likod sa lugar ng bato. Ang masenyales na ito ay nagpapahiwatig na may seryosong problema ang bato at kailangan ng agarang interbensyon. Nakikita ninyo sa pag-alam kung paano subaybayan ng tama, hindi lamang ninyo
makokontrol ang sakit kundi aktibo rin ninyong mapoprotektahan ang inyong kalusugan. Pagkatapos nito, ibubuot ko ang pinakamahalagang puntos at ibabahagi ang sikreto sa matagal na kalusugan ng bato sa pamamagitan ng pagkain sa bahay. Sundan ang huling bahagi upang lubos na maunawaan ang kurangang pag-alaga sa bato. Sikreto sa tamang pagkain ng karne para sa matagal na kalusugan ng bato. Stable na creatinine at magaan na katawan araw-araw. Mga minamahal kong kababayan, sama-sama nating tinahak ang paglalakbay mula sa takot na ang pagkain ng karne ay makakasira sa bato hanggang sa lubos na pag-unawa na ang pang-araw-araw na pagkain kung pipiliin ng tama ay maaring maging natural na gamot na nagpapalusog sa bato araw-araw. Maraming kababayan nun ang dahil sa labis na pag-iwas sa karne ay humina ang kalusugan, nanghina ang kalamnan, mahina ang pagtulog, at patuloy na tumataas ang creatinine, ngunit nang maunawaan ng tama at kumain ng tama sa apat na tagapagligtas na uri ng karne, unti-unting gumaling ang katawan, mas gumaan ang trabaho ng bato, at naging mas komportable ang buhay. Dito, may 3 pinakamahalagang bagay na sana ay lubos ninyong tandaan. Unang bagay, huwag iwasan ang karne ng ganap, kundi kumain ng tamang uri ng karne at sa tamang dami. Ang mahinang bato ay hindi nangangahulugang kailangan iwasan ang karne. Kailangan pa rin katawan ng purong protina upang mapalusok ang mga kalamnan, mapataas ang resistensya, at suportahan ang proseso ng produksyon ng dugo hanggat pinili ninyo ang 4 na ligtas na uri ng karne. Manok na walang balat, maliliit na isda sa dagat, lean pork tenderloin, at lean beef, hindi magiging overcharged ang bato. Ang angkop na dami ng pagkain ay 80 hanggang 100 gramo ng lean meat araw-araw kung tumitimbang kayo ng humigit kumulang 50 kilogramo. Ikalawang bagay, ang simple at light na pagluluto ang susi sa pagtatago ng creatinine. Ang karne ay hindi masama ngunit ang maling paraan ng pagluluto ay nakakasama. Kapag kayo ay nagprito ng maraming mantika, naglaga ng maalat, o nagpalasa ng sobra, dobleng magtatrabaho ang bato. Ngunit sa pagpapakulo lamang, pagpapasingaw, paglulutong sabaw, o paglaga ng malabnaw, mas magagaan ang trabahong bato. Dapat din kayong kumain ng maraming lunting gulay, limitahan ang asin, limitahan ang patis, at limitahan ang pagkain may matinding lasa. Ito ang pinakamahalagang sikreto upang mabawasan ang pamamaga, pag-ihi sa gabi, at patatagin ang presyon ng dugo. Ikatlong bagay, regular na subaybayan ang kalusugan upang malaman kung paano nagbabago ang bato. Sa pagmamasid lamang sa ihi, pagsubaybay sa dami ng beses na umiihi sa gabi, pagsukat ng presyon ng dugo sa umaga at gabi, at pagtingin sa pamamaga ng paa araw-araw, malalaman na ninyo agad kung paano nagre-react ang katawan. Kung stable ang mga indikasyon, mas magaan ang kalusugan, nababawasan ang bula sa ihi, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, nangangahulugan ito na tama ang direksyon ng inyong diet. Kung lumabas ang masamang senyales, kailangan ninyong repasuhin ang diet o magpa-check up agad sa ospital. Ang core ng buong paglalakbay na ito ay ang moderation. Huwag kumain ng sobra, huwag iwasan ng labis, huwag magluto ng sobrang maalat, huwag gumamit ng processed meat, huwag kumain ng bahaging maraming taba, balat, ulamang lubi. Kapag regular ninyong ginagamit ang 4 na tagapagligtas na uri ng karne sa linggo, sinamahan ng lunting gulay, sapat na pag-inom ng tubig, at sapat na tulog, natural at matagal na mapoprotektahan ang bato. Maraming kababayan,
Matapos ang 3 hanggang 7 araw, ay nakaramdam ngang malinaw na pagbabago, mas magaan ang katawan, mas malinaw ang mga ugat, mas kaunti ang pagkapagod sa paglalakad, at mas mahimbing ang pagtulog. Huwag din ninyong kalimutan ang isang bagay, ang kalusugan ay hindi nakmumula sa mamahaling gamot kundi sa maliliit na pagpipilian araw-araw. Isang piraso ang pinakulong manok, isang pagkain ng nilagang maliliit na isda, isang mangkok ng lugaw na may tenderloin, o isang sabaw ng karne ng baka na may gulay. Ang mga pagkaing tila simple ay maaring maging mahalagang gamot na nakakatulong sa bato na gumaling. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyon ngayon, mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak upang mas maraming tao ang malaman kung paano protektahan ng tama ang kanilang bato. Nais ko sa inyo ang maraming kalusugan, stable na creatinine, mas mahimbing na pagtulog araw-araw, at isang payapa at masayang buhay kasama ang pamilya.